Thank you po, Pastor. At magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nagkatipon-tipon namang muli upang mag-aral ng kanyang mga salita. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Mabuti ba ang Panginoon? Hallelujah. Sige po, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay tungkol po sa mabuting balita. Ano po ang mabuting balita? Ito po yung gospel, yung ebanghelyo ng Diyos. Sige po. Nahiwalay lahat ng tao sa Diyos, bunga ng kasalanan. Dahil mas pinili ng tao na huwag kilalanin ng Diyos at sambahin siya. Nalulong ang tao sa maling kaisipan at ugali. Naging alipin siya ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasan na magkasala. Sari-sari rin na kabulukan sa kanyang pagkatao ang kanyang nararanasan. Sa halip na ibigin ng Diyos at ang kanyang kapwa, ay hindi niya ito magawa. Hindi na niya natupad ang orihinal na layunin ng Diyos para sa tao na maging larawan at maging anak ng Diyos. Bagkus, puro sarili na lang ang kanyang natatanging hangarin. Kung hindi siya ililigtas ng Diyos, haharap siya sa paghuhukom ng Diyos at parurusahan ng walang hanggang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundong ito upang iligtas ang tao. Sa pamamagitan niya, maaaring mapatawad ang tao, mapalaya sa kapit ng kasalanan, magkaroon ng tunay na pagbabago at makaranas ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng tungkol kay Jesus. Ang ating pong pamagat nga po ng pag-aaralan natin ngayon ay ang mabuting balita na mababasa natin sa unang Korinto 15, talatang 1 hanggang 8. Ang sabi po dito, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito, siya po ang sumulat nito. Na siya namang ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya ay nagpakita kay Cephas. Pedro po ito, si Pedro. Yung Cephas, si Pedro po yan. At pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Bagaman ang mga iba ay namatay na. Noon pa po yan, kaya sinabi ni Apostol Pablo na yung iba ay buhay pa at ang iba ay namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak na wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, ikaw po aming pinapupurihan, pinasasalamatan sa aming mga buhay. Salamat sa mga oras na ito na kami muling mag-aaral ng mga salita tungkol sa mabuting balita kung bakit ka naparito, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na naririto upang makinig, Panginoon, upang ang madagdagan pa ang mga aming mga nalalaman tungkol sa iyo, Panginoong Jesus. Kung bakit ka napunta rito, Panginoon, at bakit mo kami iniligtas at saan mo kami iniligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito at muli ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangunat gumabay sa amin, Panginoon, maging sa aking paghahayag ng salita, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom na gagaling sa iyo, Panginoon, upang maituro ko ito ng tama, Panginoon. Ang katotohanan lang mo po.
ang aking maituro sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. At muli, pinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ano po ang ebanghelyo o ang mabuting balita mula sa Diyos? Ang ebanghelyo o mabuting, ang unang putos po natin, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Yun po ang sinasabi sa 1 Corinthians 15:3. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo, una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang kinakausap po dito ni Pablo ay ang buong church sa Corinto. At ito ay para rin sa atin na nakarinig at tumanggap na sa magandang balita dahil minsan po ay nakakalimot tayo. Yan po ang sakit ng tao, kalimot. Minsan nga po pagka, halimbawa nga lang po, yung preaching na pinagtipis ngayon, minsan po paglabas natin, bukas, di na natin alam kung anong pinag-aralan natin sa araw na ito. Yan po ibig sabihin ng kalimot. Ibig sabihin, hindi tayo interesado kung ano ang dapat nating malaman. At nag-i-struggle pa po tayo sa ating mga kasalanan sa araw-araw. Ang gospel na ito ay para sa buong buhay natin. Sinabi pa rin ni Pablo na ang gospel na ito ay naging saligan ng ating pananampalataya na hanggang ngayon ay pinaninindigan natin. Ibig sabihin, tinayuan at patuloy na tinatayuan. Nakapirmi tayo sa gospel at hindi dapat umalis. Kumbaga, ito yung pundasyon o bato ng ating bahay na kung aalisin ay guguho po ang lahat-lahat sa buhay natin. Sa verse 2 naman ay sinabi ni Pablo na tayo ay ligtas kung matatag nating pangahawakan ang magandang balita. Dapat nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Hindi lang sa simula, kundi sa araw-araw ng buhay natin. Kailangan natin ang gospel. Tinanggap, tinatayuan, pinangahawakan, at ito ang pananampalatayang nakakapagligtas. Dahil kung hindi nagpapatuloy, ay wala pong kabuluhan ng ating pananampalataya. Ang gospel na ito ay instrumento ng Diyos para sa kaligtasan natin. Nagpapatuloy po ang pagliligtas sa atin ng Diyos dahil may natitira pang kasalanan sa atin. Patuloy pa po tayong nagkakasala? Patuloy pa po tayong nagkakasala? Opo, patuloy pa tayong nagkakasala. Kaya nga po, laging pinapaalala sa atin ng Diyos ang gospel sa pamamagitan ng pagtuturo tulad po ng ganito. At sa patuloy na pagbabasa ng Biblia. Amen po? Biblia lang po ang batayan natin kung ano ang paniniwalaan natin sa gospel. Kung ano ang tinuturo ni Pablo sa mga taga-Corinto, ayon din po ang pangahawakan natin. Dapat po ang tinutuntun natin palagi ay kung ano ang tinuturo ng mga apostol. Dahil ang mga turong ito ay galing mismo sa Panginoong Hesus. 3 taon po kasama at tinuruan ng Panginoong Hesus ang mga alagad, ang mga apostol. Sila ang mga taong personal na pinili ni Kristo para ipahayag ang kanyang mga katuruan dito sa mundo. Sa mga apostol po, iniwan ng Panginoong Hesus ang mga aral at katuruan. At sa ating panahon ngayon, ang dapat na tinuturo natin ay ang mga katuruan ni Kristo at ng mga apostol tungkol sa mabuting balita para malaman ng tao ang tungkol sa kaligtasan. At pangalawa po, pinangaral nila ang pinakamahalaga o pinakauna sa lahat, ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus.
Sabi po sa 1 Corinthians 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Yun po ang mga pinapangaral ng mga apostol. Maraming may alam na si Jesus ay ipinako po at namatay sa krus. Pero marami din ang hindi alam kung bakit at para saan ang kanyang kamatayan. Ang dahilan nga po dito ay ang kasalanan. Sabi nga po sa nasusulat sa Romans 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang Panginoong Jesus ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ibig sabihin, ang kanyang paghahandog ay sapat bilang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Subalit magkakaroon lamang ng kapatawaran ang isang tao sa sandaling siya ay magsisi at sumampalataya. Tayo ay nananatili pa rin sa ating kasalanan malibang tanggapin natin ng may pananampalataya ang paraang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po ang mga namatay dahil sa hindi pagsampalataya ay namatay, nataglay ang lahat ng kasalanan. Ang sabi nga po sa Pahayag 21, talatang 8, ay walang kapatawaran ang mga hindi nananampalataya. Ang mga mamamatay tao, nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga sinungaling, dahil ang mga gawang ito ay patunay ng kanilang kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Subalit ang mga nagtiwala kay Kristo upang maligtas ay hindi mamamatay sapagkat kung hindi po mamamatay sa kasalanan, sila ay mamamatay na kay Kristo. At lahat ng kanilang kasalanan ay pinatawad na. Tayo ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya, sapagkat kung walang pananampalataya, ay nasa ilalim pa rin po tayo ng hatol ng Diyos. Ang kapatawaran ay matatamo sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Kristo at kalakip nito ang pangakong buhay na walang hanggan sa langit. At pangatlo, kung ano ang pinangaral ng mga apostol, pinangaral nila na ang pag-aalay ng buhay, ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang kalutasan mula sa Diyos na naging pagkakasala at pagkakautang ng tao sa Diyos ayon sa nasusulat. Nasa 1 Corinthians 15:3 din po yan. Kung hindi namatay ang Panginoong Hesus sa krus para sa ating mga kasalanan, wala pong sino man ang maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa John 14, verse 16, ay siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Sa sinabi niya pong ito ay dinileklara ni Jesus ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. At yun ay upang magkaroon ng daan patungo sa Ama ang lahat ng makasalanan na walang pag-asang makapunta sa langit sa kanilang sariling kakayahan. Diniklara rin din po ng Diyos na ang lahat ng nagkasala ay mamamatay sa pisikal at espiritual. Ito po ang tiyak na mararanasan ng lahat ng tao. Ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ay ipinagkaloob niya ang paraan upang makaligtas tayo. Makaligtas tayo sa kanyang kaparusahan. Ito nga po ay sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na nabuhos doon sa krus. Wala pong kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya nga po sa pamamagitan ng pagbubuo ng dugo ng Panginoong Hesus, ay ipinagkaloob niya ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang.
Sino po yung mga hinirang? Tayo po yung mga hinirang, yung mga sumampalataya sa Kanya. Sa lumang tipan po ay maituturing na malinis sa kasalanan o matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop na susunugin para sa kasalanan, bagamat ang paghahandog na yon ay panandalian lamang at ito po ay anino lamang ng minsanang paghahandog ni Kristo para sa kasalanan doon sa krus. Isipin niyo po, noon, dugo lang ng hayop ay mapapatawad na ang kasalanan. Ibig sabihin, mas lalo na kung ang dugo ng kanyang anak ang magbububos. Amen po? Ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa at namatay ay naganap ang ipinangakong buhay na walang hanggan. At sa mga nananalig at nananampalataya kay Kristo. At sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig, sa nabuhos na dugo ni Kristo sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo po ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ayon nga po sa kasulatan, ito po ay pananampalataya ayon sa kasulatan sa Galatia 3, verse 7 to 9. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng unang paman kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa, kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Maliwanag po na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagiging anak ni Abraham. At tayo ay pagpapalain at aariin tayong kanyang mga anak ng Diyos, at pagpapalain niya tayo kung paano niya po pinagpala si Abraham dahil sa ating pananampalataya. Isa pa po, yung sa Hebreo 11 verse 24 to 27. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. At dahil din po sa pananampalataya ay tumanggi si Moises na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Ehipto. At mas ginusto niya po makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos o ng mga Israelita, kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Tinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Panginoon kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala sa hinaharap. Ano po yung gantimpala hinaharap? Yung buhay na walang hanggan. At dito po sa ating ilustrasyon, ito po ang plano ng Diyos. Ito po ang layunin ng Diyos na hindi nagbabago. Ito po ang layunin ng Diyos sa atin, sa mga tao. May magandang layunin po ang Diyos para sa tao. Nilalang niya sina Adan at Eva at tumira sa Eden, at sila ang pinamahala nga po sa lahat ng mga isla sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid,
at sa lahat ng hayop na nasa lupa. At pinagpala rin po ng Diyos sina Abraham na sinabing magpakarami at punuin ang kanilang mga anak ang daigdig. At ang layunin po ng Diyos ay makasama nga po ang tao sa pamamagitan ni Adan doon sa bagong Eden, yung New Earth. Kaya kung makikita niyo po yung dotted lines na yon, diretso lang po yun, walang shortcut. Yun na po pinaka-shortcut. Wala na po yung mga stopover na yan. Kung hindi po nagkasala ang tao. Nagkasala po sina Adan dahil sa pagsuway, sa hindi pagsunod, nang kainin nila ang bunga na pinagbabawal ng Diyos na kainin. Yan po ang original plan ng Diyos sa tao. At hanggang nga po sila ay pinaalis sa Eden. Yun po, pinaalis na sila sa Eden, bumaba na sila. At hanggang dumami ng dumami ang mga tao sa daigdig at sumama ng sumama. At nakita nga po ito ni Yahweh. Ano mo nangyari kay Yahweh? Nalungkot po siya nang makita niya ito. Kaya na-desisyon siya, nalilipulin niya ang mga tao sa pamamagitan ng baha. At nung panahon na yon ay si Noe nga lang po ang nakita niyang matuwid, kalugod-lugod na sumusunod sa kanyang kalooban. Yun po, sumunod na si Noah. At ang nakaligtas lang po dito, pagtapos ng bahang ito, ay yung pamilya nga po ni Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang kanyang mga manugang. At pagkatapos nun ay, pagkatapos ng baha ay dumami ng dumami uli ang tao sa pamamagitan nga ni Noe. At iisa po ang wika na magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng mga tao nung mga panahon na yon. Nagkaisa silang gumawa ng isang toring aabot sa langit bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan at upang sila ay maging tanyag. Kinalimutan nila si Yahweh. Hindi na po nila naalala na sila ang may lalang sa kanila. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? Ang ginawa po ng Diyos ay ginulo ang wika nila at upang hindi nila magawang magkaintindihan sa isa't isa. Pagkatapos po noon, sila po ay nagkawatak-watak. Napunta sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung magkakaibang wika, sila po ang nagsama. Kaya ganun po ang nangyari noon. At pagkatapos po noon, tinawag naman po ng Diyos si Abraham. Si Abraham naman po ang sinunod niya pagkatapos ng Tore ng Babel. Ginagawa po lahat ng Diyos ang paraan upang makabalik sa Kanya ang tao. Yan po ang ginagawa ng Diyos. At dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, si Abraham po ay tinawag na ama ng pananampalataya o ama ng lahat ng bansa. Siya po ay itinuring na matuwid ng Diyos. Bakit po? Siya po ay masunurin. Hindi lamang po nung tinawag po siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod pa rin siya sa Panginoong Diyos nang walang pag-aalilangan. Kaya nalugod po sa kanya ang Diyos. At dahil po dito, nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Hindi lamang po Hudyo, kundi maging mga hintil na sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Ibig sabihin po ng hintil, yung pong mga hindi Hudyo o mga hindi Israelites. Tulad po natin, tayo po ay mga hintil. Subalit, sa pamamagitan nga po ng pananampalataya, ay wala na pong pagkakaiba ang Hudyo at mga hintil. Ibig sabihin, ang mga hintil na sumasampalataya sa Diyos ay makakasama rin po ng Panginoong Hesus sa bagong daigdig. Yun po ang sinasabi sa Pahayag 21. Kaya upang maibalik ang tao sa Diyos ay kailangan pong mapawalang sala. At mapawalang sala ang tao
At ito nga ay sa pamamagitan ng manlulumos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At nagkaroon nga po ng kaganapan nang siya ay mamatay sa krus at nabuhay na muli. Makakasama na mga Hudyo at Hintil na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang salitang sino man ay tumutukoy po sa lahat ng tao. Ito po ay Hudyo man o Hintil, basta sumasampalataya sa Kanya. Yan po ang hindi nagbabagong plano o layunin ng Diyos sa tao. Ang makasamang muli ang mga tao sa bagong daigdig. Kaya nga po doon sa loob ng broken lines na yan, yung oras na yan, diyan po pinadala na ng Diyos ang Panginoong Hesus. Kumbaga, ito na yung last card ng Diyos para makasama niya muli ang mga tao. Wala na pong susunod dyan dahil ang susunod dyan ay paghuhukom na. Kaya wala na pong pag-aalay na susunod. Kaya yung mga hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus, sila po ay mapapahamak. Ano po ang ebanghelyo o ang mabuting mabalita sa Diyos? Ito po ang ating pangalawang puntos. Ang Panginoong Hesus ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Sabi po nga po sa 1 Corinthians 15:4, at siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sabi po yan sa 1 Corinthians 15:4 at sabi din sa Acts 2:31, kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Yan po, sinabi po yan ni Haring David. Hinulaan na ni David ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus noon pa man. At pangalawa po, ang muling pagkabuhay ang patunay na ang Panginoong Hesus ang anak ng Diyos na Panginoon natin. Yan po ang pangalawang pinapangaral ng mga apostol. Ang muling pagkabuhay ang patunay na ang Panginoong Hesus ang anak ng Diyos na Panginoon natin. So ano po ang kahulugan sa atin ng muling pagkabuhay? Ayon po sa Romans 1, verse 1-4. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli mula sa mga patay. At na ito ay si Jesucristo na Panginoon natin. Sinasabi po dito ni Pablo na namatay si Kristo at binuhay na muli sa libingan na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos at nagpapatunay ng kahalagan ng kanyang pagkamatay para sa atin bilang ating kapalit. At pangatlo po, ano ang pinangaral ng mga apostol? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang pag-asa ng mga mananampalataya na tayo rin ay muling mabubuhay na kasama niya sa walang hanggan. Yan po ang sinasabi sa Romans 6, verse 6-9. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo'y namatay na kasama si Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Kung tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon Hesus, ang ating pong dating pagkatao ay kasama ng ipinako sa krus. Patay na po yung dating tayo. Malinaw na sinasabi dito na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus
ay ang pag-asa natin bilang mga mananampalataya na tayo rin po ay muling mabubuhay na kasama niya sa walang hanggan. Dahil naniniwala tayo na nang si Kristo ay muling binuhay, siya ay hindi na muling mamamatay. Wala na pong kapangyarihan ang kamatayan sa kanya. At bakit po mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Jesus? Ayan po. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay mahalaga dahil po sa maraming kadahilanan. Una po rito, ito ay isang katibayan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ang paniniwala sa pagkabuhay na muli ay paniniwala rin sa Diyos. Kung mayroong Diyos at kung siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, ay mayroon siyang kapangyarihan upang buhayin muli ang mga patay. Kasi po kung wala siya ng ganitong kapangyarihan, ay hindi siya karapat-dapat sa ating pananampalataya at pagsamba. Di po ba? Ganun lang po kasimple yun. Sa pagbuhay niya kay Kristo mula sa mga patay, ay pinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa buhay at maging sa kamatayan. Kalawa po kung bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang pagkabuhay niya ay isang katibayan sa pagkabuhay na muli na lahat ng tao na siya pong pangunahing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano ay mayroon tayong kasiyahan sa katotohanan na ang ating Diyos ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, at nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Hindi po siya napigilan ng kamatayan. Siya ay nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama sa kalangitan. At sinabi pa nga po ni Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay mawawalan ng kabuluhan ang kanilang pangangaral. Amen po? Mawawalan po ng kabuluhan ang pangangaral ni na Pablo. Wala pong ebidensya. Kumbaga, ang lahat ng mga saksi at nangangaral tungkol sa pagkabuhay na muli ay magiging sinungaling. Ang lahat ng mga namatay na mananampalataya ay napahamak. Yan po ay kung hindi nabuhay muli si Kristo. At ang mga Kristiyano ay ang magiging pinakakawawa sa lahat ng tao. Yan po ang sinabi ni Pablo kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Ngunit si Jesus ay tunay na nabuhay mula sa mga patay at bilang katibayan, nabubuhayin muli ang mga patay at ito ang katiyakan na tayo ay bubuhayin din po naman. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng katiyakan sa pagkabuhay na muli ng mga patay. At ito ay katiyakan na tayo ay bubuhayin din. Sa muling pagdating ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Jesucristo, ay ito po ang katibayan na tayo ay muli niyang bubuhayin. Ang pagkabuhay na muli, ang maluwalhating tagumpay para sa bawat mananampalataya. Ang Panginoon Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw ayon po sa kasulatan. At siya ay muling darating. Yan po ang sigurado. Ang mga namatay kay Kristo, ang una pong bubuhayin. Samantalang ang madadat ng buhay sa kanyang muling pagdating ay babaguhin at tatanggap ng maluwalhating katawan. Ito po yung tinatawag na glorified body. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Jesus sa ating kaligtasan? Pinakikita nito ang ginawang pagtanggap ng Diyos Ama sa paghahandog rin ni Jesus para sa ating kaligtasan. Pinatutunayan din ito na ang Diyos ay may kapangyarihan na buhayin tayo mula sa mga patay. Binibigyang katiyakan nito ang lahat ng mga patay na sumasampalataya kay Kristo at na hindi na sila mananatiling patay. At sa halip, sila ay muli pong bubuhayin at gugugulin ang buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos
sa lahat ng sumasampalataya sa kanila. Ito po ang dakilang pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Amen? At pangatlo po, kung ano ang ebanghelyo o mabuting balita mula sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ang tanging daan tungo sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:1, mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Ano ang inaatas sa atin tungkol sa mabuting balita? May inaatas po sa atin ng Diyos tungkol sa mabuting balita. Una po, nananawagan ng Diyos na magbalik loob na ang lahat ng mga tao. Niaatas ang pagbabalik loob ng lahat ng mga tao. Ayon po sa Gawa 17:29-31. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sino po yung lalaking kanyang itinalaga? Ang Panginoong Hesus po. At tungkol dito, binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Malinaw po yan sa sinasabi sa kasulatan na tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit po tayo tinawag na mga anak ng Diyos? Dahil po sa ating pananampalataya. Huwag nating isipin o akalain na ang Diyos ay tulad lamang ng ginto, pilak o bato na likha lamang ng ating isip at kamay ng tao. At sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng mga tao ang Diyos at hindi nila ito kinilala bilang Diyos. Pero ngayon po ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Bakit po inuutos to ng Diyos na magsisi ang mga tao? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Kaya nga po niya pinadala ang ating Panginoong Hesus, di po ba? Siya po ang sinasabi dito, ang Panginoong Hesus. Pinatunayan ng Diyos sa lahat ng kanyang muling buhayin si Hesus mula sa mga patay. Kaya iniaatas ng Diyos ang pagbabalik loob ng lahat ng tao para sa kaligtasan. At pangalawa po, ano ang inaatas na tungkol sa mabuting balita? Iniaatas na ipangaral sa lahat ng mga bansa o mga tao ang mabuting balita. So ano po ang ating tungkulin sa Panginoong Hesus? Ayon sa Matthew 28, verse 18-20. Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At naririto, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung tinatawag na Great Commission. Great Commission ng Panginoong Hesus. Ito ay panawagang pagpapanumbalik ng Diyos sa mga anak na nahiwalay sa Kanya. Ang Great Commission ay hindi hiwalay na utos po ng Diyos para sa iglesia at mga Kristiyano. Sa halip, ito po ay ang pagpapatuloy lamang ng mithiin o layunin ng Diyos para sa tao ayon sa Kanyang panimulang layunin sa paglikha. Ito ang panawagan upang bumalik ang mga tao sa Diyos at sa kanyang mga layunin ng Diyos para sa tao. Sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay ni Hesus ang utos na ito bago po siya umakyat sa langit. At ito ang naglalarawan sa inaasahan ni Hesus sa kanyang mga
alagad. At gayon din naman sa mga susunod sa kanila. Kaya nga po hanggang sa panahon natin ngayon ay ito pa din ang kalooban ng Diyos na gawin natin bilang kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus na lahat ng authority sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa kanya. Ibig sabihin, may karapatan ang Panginoon Jesus na mag-utos, magpatupad sa langit at sa lupa. Siya, kumbaga siya ang ating commanding officer. Kaya sa oras na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay tinatanggap din po natin ang kanyang authority. Ano-ano ba ang mga authority na meron ng ating Panginoon? May authority po siya para magpatawad ng ating mga kasalanan. May kapangyarihan siya para patawarin ang ating mga kasalanan. May authority siya para mamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng authority ni Jesus, ay ipagkakalob niya ang banal na Espiritu. Di ba sinabi po niya bago siya umakyat, sinabi niya sa mga alagad, antayin niyo ang inyong magiging katulong at inyong ibababa. Siya ay magiging katulong ninyo dito sa lupa. Yung authority po para magkalob ng buhay na walang hanggan. Yung authority po para buhayin muli ang tao mula sa mga patay. May authority po ang Panginoon Jesus upang gawin lahat ang mga ito. Kaya wag po tayong matakot na mag-share ng mabuting balita dahil may authority siya para bigyan tayo ng karunungan at kapangyarihan para maghayag ng kanyang mga salita. Amen po? Ang utos na ito ay ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit hindi lang ito para sa mga alagad, kundi para sa atin din po. Nagpasalin-salin ito mula kay Jesus, papunta sa mga alagad, at ang mga alagad ay humayo, nagturo sila sa mga tao, at naging disciple din yung mga tinuruan nila. At nagmultiply bawat araw hanggang sa kumalat ang mabuting balita hanggang sa panahon natin ngayon. Ang susi po mga kapatid, not just share the gospel. Huwag lang pong mag-share ng gospel. Hindi lang po pag-share ng gospel. Ano po pa ang dapat pa? Make disciple. Iba po kasi yung pag-share sa kapag di-disciple. Ang discipleship po kasi ay may kasamang pagtuturo, may kasamang equipping, may pag-aalaga. Di po ba? Hindi po natatapos sa pag-share. Buong tiyaga din tayo nagtuturo sa kanila upang maipagpatuloy ang Great Commission ng Panginoon. Hindi po ito dapat maputol hanggat merong hindi pa naaabot ng mabuting balita. Huwag po tayong titigil. Kaya nga po tayo tinawag ni Jesus upang gawing alagad ang lahat ng tao, humayo, mamunga, at manatili ang bunga. At sa pamamagitan nga ng bautismo ay pinapahayag nito na patay na po tayo sa mga kasalanan. At lahat ng sumampalataya kay Jesus ay bago ng nilalang. Muli tayong ipinapanganak o yung tinatawag na born again. Kasama natin ang Panginoon Jesus hanggang sa katapusan ng mundo. Sinabi rin niya po yan. Yan po ay pangako niya. Mapagtatagumpayan natin ang mundong ito. Although hindi natin siya kasama physically, kasama pa rin natin ang banal na Espiritu na ipinangako niya. Kaya huwag po tayong matatakot. Sa ating panalangin, naroon po siya. Sa ating pagpupuri, naroon siya. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating paghayo, naroon palagi ang Holy Spirit na nagpapahayag sa atin. Ang nais po ng Panginoon Jesus ay tapusin natin ang sinimulan niya. Nagpapakilala siya sa mga alagad, tinuruan niya sila, ngayo sila kasama nila, at namatay nga po siya sa krus. Ngunit nabuhay siya mula sa mga patay. Ngunit bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya sa atin ang Great Commission na magbabago sa buong mundo. Kaya nga po, ibahagi natin ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa buong mundo, dahil ito ang tungkulin sa ating Panginoong Hesus. Amen po.
Ano pa po ang ating tungkulin sa Panginoong Yesus? Ayon po sa Marcos 16, talatang 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ito rin po ang dakilang atas ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na humayo sila at mangaral ng mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya lang ang binibigyan din niya dito ay ang tungkol sa kaligtasan. Sinabi ni Jesus na ang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, samantalang ang hindi sumasampalataya ay hindi maliligtas o parurusahan. Ganun po kahalaga ang pananampalataya ng isang tao. Hindi lang nananampalataya, kundi sumusunod din po sa kalooban ng Diyos. Ito po ang tungkulin natin sa Panginoong Jesus. Pangatlo po, ano ang iniatas tungkol sa mabuting balita? Sabi po sa pangatlo, ang lahat na magsisisi at tatalikod sa kasalanan at magpapabautismo sa ngalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Ang mga ito ang makakabalik sa Diyos at sa pagiging mga anak niya. So ano po ang marapat na gawin ng tao at sino lamang ang makakabalik sa Diyos? Ayon po sa mga gawa 2, 37 hanggang 39. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Si Apostol Pedro po ang nangangaral dito at ito po ay nung araw ng Pentecostes nang bumaba po ang banal na Espiritu na saan yung dila at sila nga po ay napuspos ng Espiritu Santo at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nangaral siya tungkol kay Jesus. Nangaral po si Pedro na ipinangako at namatay sa krus sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Mga Israelita po ang kausap niya dito, mga Hudyo. Pinangaral niya ang muling pagkabuhay ni Jesus at ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya nang marinig ng mga Israelita ang pangangaral niya ay tinanong nila si Pedro kung ano dapat nilang gawin. Kaya nga po ang sabi ni Pedro ay magsisi at magpabautismo ang bawat isa upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at tatanggapin nila ang kaloob ng banal na Espiritu. So ano ba ang mga kaloob ng banal na Espiritu? Ang sabi sa 1 Corinthians 12:8-11, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Yan po isa sa kaloob ng Espiritu. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May kapangyarihang pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang yon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat na ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. At noong araw na yon ay may 3,000 po, 3,000 kaluluwa ang tumanggap ng kanyang salita at nagpabautismo. Nanatili po silang matibay sa turo ng mga apostol. Sila ay patuloy na nagsasama-sama hanggang sa pagbe-breaking of the bread. Patuloy po sila nagsasama-sama.
So ano po ang marapat na gawin ng tao? At sino lamang ang makakabalik sa Diyos? Ay, ayon sa ayon po sa Juan 1, talatang 12, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ito pang sabi, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya sa pananampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Lahat po ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi po sa dahil isinilang ayon sa kalikasan o sa kagastuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak niya ay dahil sa kalooban ng Diyos. Malinaw po yan na sinasabi sa Biblia. Lahat tayo ay may karapatang maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin natin siya at sasampalataya kay Kristo. Ano man po ang ating hilingin sa Ama ay pagkakaloob nito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Lagi nating isipin na may Diyos tayo sa ating buhay. Anak niya tayo at mahal niya tayo. Amen? Yan po ang magandang balita ng Diyos. So ano po ang ebanghelyo, ang mabuting balita mula sa Diyos? Una po, ang Panginoon Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang Panginoon Jesus ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ang Panginoon Jesus ang tanging daan tungo sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Yan po, ayon sa ating pong paglalagom. Ano nga ang mabuting balita mula sa Diyos? Una po, sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, ng pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinubos na tayo sa ating pagkakautang sa Diyos dahil sa kasalanan. Maaari na tayong magbalik loob sa Kanya at makabalik sa ating pagiging anak niya na siyang layunin ng ating paglikha. Pangalawa po, ang sino mang magsisi at tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas at mabibigyang karapatan na maging anak ng Diyos. At pangatlo, ang bawat nakabalik na sa Diyos o nailigtas na ay inaatasang ipangaral, ipamahayag ang mabuting balita ito ng kaligtasan. Amen. Maraming salamat po muli. At nawa, may natutunan po tayo sa ating napag-aralan ngayon.